Magandang gabi mga kabisdak. Pasensya na, medyo madilim po tayo ngayon dahil nasa malayong lugar po ako. Pero hindi po pwedeng palampasin natin ang mga kaganapang ito. Pag-usapan po natin ang nangyayari ngayong araw sa ating bansa. Ito na nga ho ang simula ng paghihiganti at kilos protesta ng maraming Pilipino. Hindi lang po ang INC ang nagsasagawa ng kilos protesta, kundi marami pong grupo. Marami palang venue ho ito. Venue dyan sa Quirino Grandstand, meron pang venue dyan sa Liwasang Bonifacio, meron pang venue dyan sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument, at meron pong venue din dyan sa Minjula. Ito na nga ba ang katapusan ng gobyernong Marcos? Huhusgahan na ba ho ng taong bayan itong napakakurakot na gobyerno sa kasaysayan ng ating bansa? At pag-usapan rin po natin ang pangatlong pasabog ni Saldico. Malamang sa malamang, kinakabahan na po ang mga buwaya dyan sa Palacio de Polvoron, lalo na po si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga alipuris sa mga panahong ito. Tandaan niyo po, 3 araw po na sunod-sunod na kilos protesta itong sinasagawa ho ngayon ng maraming Pilipino. Katapusan na nga ba nila? Dito na nga ba matatapos ang kahibangan ng mga buhaya? At ang tapang po ng Iglesia ni Cristo, pinalayas po ang mga armadong kapulisan na humalo po sa Quirino Grandstand. Pag-usapan rin po natin yung dalawang mukha, parehong senyor, parehong Pilipino, anti at pro Marcos. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Alam niyo po mga kababayan ko, ang nangyayari sa bansang ito ay kagagawan ho ito ng mga buhaya. Kaliwat ka ng kilos protesta, ito po ay paghihiganti ng mga Pilipino at ipinaramdam po nila na tama na, sobra na, palitan na. Hindi ho po pwedeng maghari ho ang mga kawatan sa ating bayan. Hindi na po ito usapin ng kulay-kulay. Hindi na po ito usapin kung kanino ka political naka-affiliate. Ito po ay usapin ng pagka-Pilipino. Dahil kahit anti-Duterte ka, pro-Duterte ka, anti-Marcos ka, pro-Marcos ka, pareho po tayo ninakawan ng pera ng mga buhaya sa gobyerno under Marcos admin na ngayon binabauna po ni Saldico itong magpinsang Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Na ito na nga ho ang umpisa at paghihiganti ng taong bayan. Pakinggan po muna natin mga kababayan itong balitang ito at saan ba? O ito. Sa mga ito, pakinggan natin. Naka-full alert na ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng idaraos na rally sa Quezon City at Maynila. Pinagbabawal din ang pagdadala ng backpack sa isasagawang rally sa EDSA. Makibalita tayo kay Mar Gabriel. Mar. Yes, Wedge, nagsisimula na nga yung sinasagawang programa dito sa sinasagawang rally sa EDSA People Power Monument. Bagaman manipis pa yung bilang ng mga tao dito, dinagdagan pa ng Quezon City Police District yung kanilang mga tauhan para matiyak na maging maayos at mapayapa itong aktibidad. Ayon sa Quezon City Police District, Wedge, dinagdagan nila ng 300 pulis ang kanilang deployment dito sa EDSA People Power Monument. Kaya ngayon naabot na sa 1,500 ang nakakalat ng mga pulis dito sa EDSA at sa kahabaan ng White Plains Avenue. Pinalalahanan naman ng mga organizer at mga pulis ang sasama dito sa programa na iwasan yung pagdadala ng backpack. Sa harap na rin yan nang natanggap umanong impormasyon ng AFP patungkol sa mga infiltrators. Ayon kay retired Captain Rain Valeros, Secretary General itong United People's Initiative, paalisin nila sa venue ang mga hindi susunod dito. Inabisuhan din nila ang mga dadalo na maging alerto at mapagmatsyag sa kanilang mga katabi at mga bagay sa kanilang paligid. Kung kahinahinala ay agad daw itong ipagbigay alam sa mga organizer o di kaya sa mga pulis na nakadeploy dito sa paligid. Layo nitong masiguro ang kaayusan at kapayapaan dito sa idaraos na rally. Pakinggan natin itong pahayag ni retired Captain Ray Valeros. Be watchful at saka observant sa mga katabi ninyo. Kapag may backpack sila, maging aware na kayo. Kapag may nakatali sa kamay na bandana, maging aware na tayo. Kapag may nakasuot na bonnet na pwedeng ibaba na mata lang nakikita, maging aware na tayo. Iniiwasan po natin yan. Alam na po natin ang galawan nila. Yan po ay galing sa Makabayan Black. Alam natin kung sinong kaalyansa nila. Yan po ang iniiwasan natin makapenetrate. Kaya be watchful. Ayan po, yan po ay EDSA People Power Monument. Wedge, nakataas na rin sa full alert status ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa harap nitong kaliwat kanan nga na rally na isinasagawa dito sa EDSA at sa Quirino Grandstand. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi ito ng suporta nila sa Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa bansa. Noong Biyernes, una nang nagbabala ang AFP sa mga organizer ng mga rally laban sa mga infiltrators na posibleng manong manggulo sa aktibidad. Dapat daw ay paigtingin ang pagbabantay sa kanilang hanay upang hindi masingitan ng mga masasamang loob. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa EDSA. Balik muna sa inyo. Okay, yan po ay ang lokasyon na yon, EDSA People Power Monument. So alam na natin, mga pro-Duterte po ang mga yan. So napupuno rin po yan ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Alam nyo, no, napaka-crucial po itong mga panahong ito para sa Marcos admin, sa administrasyong ito. Kasi anytime, pwede pong sasabog po ang people power para ho sa akin. Kasi may bilang na ho, may mga tao na pumupunta na, milyon na ho, I think milyonis na po ang nag-a-attend po
ng rally. Pag pinagsama po yung bilang ng nasa EDSA at bilang rin po sa Quirino Grandstand at meron din po sa Liwasang Bonifacio at meron din po diyan sa Minjula. So itong sa mga Minjula, ito yung mga miyembro ng Makabayan Black, mga buwis buhay party list. Talagang handa po sila dyan manggulo. So yung mga sanay sa kaguluhan, dyan na lang kayo sa Minjula. Pero yung totoong nakikipaglaban po para sa bayan, nasa EDSA at nasa Quirino Grandstand. Pero pag tinignan din po natin dyan sa Minjula, medyo nakakatulong din po yan sa bilang lang sa bilang Pero kailangan din mag-ingat yung mga lehitimong nagrarally. Pero ito, pakinggan po natin, ito naman po ay nangyayari dyan sa, pakinggan muna natin yung statement sa isa sa mga retired militar. Statement po para sa, retired ba to? Teka lang sobrang dami pong video, talagang nangangapa na po tayo. Ito, pakinggan po natin. Is panagutin ng United People's Initiative ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Maki-update tayo sa mga huling kaganapan dyan sa EDSA People Power Monument Ulitin natin EDSA People Power Monument, hindi pa po ito pinag-usapan natin yung Iglesia ni Cristo. Okay. Quezon City mula kay Jason Rubrico live. Magandang umaga, Jason. Jade Franco, magandang umaga. Nandito pa rin tayo ngayon sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City kung saan isasagawa ang malawakang anti-corruption rally na pangunahan ng United People's Initiative. At sa mga oras ka na ito ay makakasama natin ang Secretary General ng UPI, walang iba kundi si retired Captain Ray Valero. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon dito sa SM9. Magandang umaga, Jed. Maraming salamat at binabati natin sa bayan ng Pilipino. Sama na kayo rito sa EDSA. Sir, unang tanong po, ano po ang nagpulak sa United People's Initiative para maglunsad ng ganitong kalaking rally sa EDSA? Pinapakinggan natin at pinapanood natin ang mga sinasabi ng lahat ng sektor sa ating lipunan, lalo na yung religious sector na naghihintay na mayroong managot, mayroong parusahan sa nangyayaring malawakang korupsyon. At bumilang na tayo ng halos 100 araw, walang nangyayari. So on behalf ng ating lead convener, General Romy Pupis, at ang core natin sa UPI at ang mga allied parallel groups natin, nag-decide tayo na mag-conduct ng ganitong malawakang panawagan. Sir, sino po ang nais ninyong managot at anong uri ng pananagutan ang hinihingi po ninyo mula sa mga opisyal ng pamahalaan? Napakagandang tanong. Ang stand ng UPI, hindi po tayo against sa ating government dahil ang gobyerno po ang taong bayan. Tayo po ay against doon sa mga namamahala na ating elected officials. Doon po tayo against dahil hindi maganap ayon sa welfare at kagustuhan ng taong bayan. Kaya tayo ay nagbigay itong panawagan. Ulitin ko, hindi tayo against sa gobyerno. Ang taong bayan at bansa natin, against tayo doon sa mga na namamahala sa gobyerno. Yun ang gusto nating mapanagot. Ito kaya ang magiging hakbang ninyo kung mananatiling bingi ang pamahalaan sa panawagan ninyong katarungan at katapatan at transparency and accountability. Pinag-usapan ng ating core at mga parallel groups natin kung sakaling hindi mga ating gobyerno sa ating panawagan, tayo ay nakaangkla pa rin doon sa ating flow. Nandun pa rin tayo nakaangkla sa ating constitutional and inherent right that is fundamental, universal, and inalienable. Hindi natin sabihin, meron pang hakbangin tayong gagawin kung sakaling hindi sila makinig. Pero makakasigurado ang sambayan ng Pilipino, makakasigurado ang taong bayan na tayo po ay gaganap ng naaayon lang sa ating constitutional at inherent rights bilang mamamayan ng bansang ito. Sir Valeros, paano niyo po masisiguro na ang rally na ito ay hindi magagamit ng mga politiko o interesadong grupo para sa kanilang agenda laban sa gobyerno? Lalo na po ngayon ay meron niyang mga usap-usapan itong destabilisasyon. Pwede niyo po bang sabihin kung ano po ang paniniguro ninyo na ang rally na ito ay hindi magagamit ng ibang grupo laban sa gobyerno? Ang ginawa nating hakbang, unay nakipag-meeting tayo sa DPOS sa Quezon City, Department ng Public Order and Safety. Kasama natin ang MMDA, kasama natin ang Coast Guard, BFA, kasama natin dyan lahat ng LGUs na nakakasakop dito sa White Plains, kinausap natin. Ang isang naging topic natin is hindi ito magamit ng mga politiko, lalo na yung Makabayan Black na iniiwasan natin na nagkikreate ng gulo. So ito ay coordinated, ito ay halos ang pag-uusap natin is laging on time. At kagaya kanina, katatapos lang ng press conference, ng conference namin ng lahat ng groups. Ayaw natin na meron tumayo rito ng mga political figures. Correct. Pero hindi natin mapipilit sila. Ang panawagan lang ni General Romy Pupis, kung sakaling gusto nyo magsalita at sumama rito, ibaba nyo ang inyong political colors. Kahit ano man yan, Tiklawan, Dilawan, DDS, kahit anong kulay pa, ibaba nyo ang bandera nyo, sumama kayo sa taong bayan, magkaroon tayo ng common denominator, resolbahin muna natin itong malawakang korupsyon na nangyayari sa gobyerno at saka tayo mag-usap-usap ano ang susunod nating hakbang na mapayapa at still nakaangkla pa rin sa ating konstitusyon. At po, sir, itong ginagawa po natin ay hindi po ito isang destabilisasyon laban sa gobyerno. Ay hindi po, kaya po, nung bago mag-rally tayo rito noong September 21, nakipag-usap po tayo ng harapan kay Chief of Staff General Romeo Browner at sa kanyang mga senior generals from J1 to J10. Inilahad natin yung problema ng bansa at sinabi natin kung ano yung action na pwede natin gawin na still nasa bound pa rin ang ating rule of law. So alam ng ating AFP, alam ng ating PNP na hindi tayo dito nagpunta at nag-convene para mag-create ng destabilization. Ang gusto kong iparating sa gobyerno, ang maririnig nyo mamaya ay boses ng taong bayan. Ang maririnig nyo mamaya ay hinaing ng taong bayan. Ang maririnig nyo mamaya ay sigaw ng taong bayan sa accountabilities, sa kailangang may managot doon sa nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Okay, gusto ko po yung sinabi ni Sir na kung politiko ka, pupunta ka dyan, ibaba mo yung pagkapolitiko mo. Wala po tayong kulay-kulay. Magkaisa muna tayo. Yan ang pinaka-the-best. After natin magkaisa, mag-usap tayo anong gagawin natin. Yan ang dapat talaga mangyayari. Yung mga pinklawan, dilawan, putang na, masyado po kayong sa political color eh. Kaming mga Duterte diehard supporters, handa po namin ibababa yung pride namin yan eh. Sama-sama tayo. Pag-usapan natin kung sino dapat ang ikulong, kung di sino dapat ang mananagot.
Wala namang destabilisasyon ho ito. Kung ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay dapat managot at may kasalanan, aba dapat yung panagutan. Si Martin Romualdez, aba dapat po managot sila. Kasi hindi naman ho po pwede na tayo'y manahimik. Kasi pare-pareho po tayo biktima dito ng mga ganid eh. Pare-pareho tayo biktima dito ng mga kawatan sa gobyerno. Kaya nga ako sa akin nagkataon lang talaga na ang Vice Presidente ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya itong mga dilawan, pinklawan, mga komunista, kinukulayan ho nila yung mga DDS na nakikipaglaban para sa bayan. Eh hindi po natin yan may tatanggi. Oo nga, DDS kami, pero by this time, hindi ho po pwede na sabihin nyo kaming DDS, kaya kayo nagrarally dahil DDS, hindi. Kaya kami nagrarally, kaya sumama kami sa panawagang ito dahil kami ay Pilipino. Nasa bansa tayo ng Pilipinas at pareho tayong ninanakawan ho dito eh. Kailangan pareho yung utak natin. At hindi po natin po pwedeng ipagtanggol itong si Bongbong Marcos na alam naman natin siya ang punot dulo ng lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalo na po itong si Saldico ngayon, talagang kumanta na, nilaglag na si Martin Romualdez at Saldico, eh di po talagang mag-iisip ka. Pag-isipan po ninyo, pag-isipan po natin kung ano ang dapat gawin natin. Kaya tama po yung sinasabi ni Attorney Jamie Bundok. Bakit ayaw nating subukan si Vice President Inday Sara na mamumuno sa ating bansa? Dahil subok naman ho natin ang mga Duterte na pag nagserbisyo yan ay para ho talaga sa bayan. At pag nagtrabaho yan ay talagang pulido. Siya na po ngayon yung Vice Presidente. Kung ano po ang mangyayari sa Presidente, mag-resign man siya ngayon, dahil marami ng taong nagalit sa kanya, puta, subiit. So ang next President, si Vice President Inday Sara. Pakinggan natin si Attorney Jamie Bundok. But people will say, pro Sara ko, which is true. Pero kasi, at this point, it's not about being pro Sara. It is about changing an ineffective leadership. Correct. And by the virtue of constitutional succession, because yun ang nakalagay, si VP Sara talaga yung nakalaan. Correct. Is that political? On my part, syempre, it's something political, but it's also constitutional. Siya talaga yung nakasunod sa pili. Correct. And also, that is the reason why there's a vice president. She is the spare tire pag nabotas to. So walang masama. At sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi nyo subukan? Correct. Kasi at least ito, 3 years na lang natitira, 2.5 na nga lang. Yes! Oh, pag hindi nyo nagustuhan, pag inalaman nyo yan sa eleksyon, matatalo siya. Correct. Hindi matuwa ang taong bayan sa servisyo na. Correct. Pero pag natuwa, pasensya kayo, you'll have 6 more years of work. Pero at least masubukan nyo na. Correct. Napakaganda yung sinasabi ni Attorney Jamie Bundok. Narinig yung mga dilawan ni Pinklawan. Putang ina yan ay konstitusyonal. Sinabi po talaga sa saligang batas kung ano ang mangyayari sa presidente. Ang next na upo ay vice presidente. Tama. Iluklok na natin yan si Inday Sara sa pagka-presidente. 2.5 years na lang eh. Kung palpak si Vice President Inday Sara Duterte, pagdating ng 2028 presidential election, hindi wag nung iboto. Pero kung maganda ang pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte, putang na wala kayong magagawa. Talagang tuloy-tuloy ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara. Puta, gumising na tayo. Itapon nyo na po yung masyadong pamumulitika. Hirap ng bayan eh. Kaya hindi tayo makausan. Bakit? Ang ina naman talaga itong mga dilawan, pinklawan. Hindi nyo matatanggap na ang next president ay si Vice President Inday Sara talaga. Kung sakali yan si Bongbong Marcos ay kalad ka rin ng taong bayan, putang ina itong tatlong rally ito, marami pong mangyayari. Ngayong araw nga, nakakatakot eh. Dagsa. Dinagsa po talaga ng kilos protesta. Hindi lang isang binyo, napakadami. Ito yung patunay na galit na ang taong bayan. Wala namang wala namang destabilisasyon yan. Hindi pwedeng masisabihin mo, destabilizer ka. Hindi eh. Hindi po destabilizer ang isang tao na galit na sa mga kurakot. Hindi po destabilizer ang mga pagkikilos na kung alam po natin ay ang tinutumbok ay mga kawatan sa gobyerno. Hayaan na lang ba natin sila magnakaw? Kasi pag sumama tayo sa mga rally at mayroong mga ganitong klaseng kilos protesta, ay sasabihin po ng gobyerno, ay destabilizer kayo. Putang ina, huwag po tayong pumayag na ubusin ng mga hinayupak na ito ang pera ng bayan. O tingnan mo ha, pakinggan natin ulit sa Attorney Jamie Bundok sa paliwanag tungkol dyan. No. Malinaw na yan, ilang beses na namin sinagot yan. Una sa lahat, yung mga nagsasabi niyan, alamin nyo naman kasi kung ano ang totoong technical definition ng destabilization. That means you're committing a crime. Some of the crimes in the either Anti-Terror Act o sa Revised Penal Code or something. Wala po ditong rebellion or walang inciting to sedition, wala ditong plan ng mga swift attack like kudeta. Walang ganyan. Walang ganyan. This is a peaceable assembly. Pero nasa constitution po natin, pwede tayong manawagan ng kahit anong gusto natin. Basta hindi violente. So ang pinananawagan natin, tumidiretso tayo sa taas. Dahil po dun sa nireveal ni Zaldico, na alam naman natin lahat na dati pa, may mga tao po dyan na kailangan managot. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin destabilisasyon yan. Bakit napunta tayo sa destabilisasyon? Ay putyangin na, yun yung sigaw natin na BBM resign. Kailangan po natin, lalo na po ngayon, si Saldico ay talagang mainit na po eh. Hindi na po nila kayang ilihis ang usapin ng pananagutan. Wala na po eh. Ang pananagutan po ngayon, nasa gobyernong Marcos na, kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez na, ito na po ang direksyon dapat ng taong bayan. At huwag na po tayong ilihis pa natin kung anong tunay na nangyayari. O ito, tingnan mo, pakinggan po natin ang sigaw dyan sa EDSA People Power Monumento. Sa EDSA pa lang ho. Ito ho linawin natin. Ang EDSA hindi po yan na grupo ng Iglesia ni Cristo. Yan po ay grupo ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag na po natin sabing DDS. Huwag na po natin kung ano-ano ng political color. Kasi wala na kulay-kulay nga dito eh. Ang kulay natin ay kulay kayo manggi. Kulay Pilipino ho tayo. Ang sigaw natin iisa, Marcos resign. Puta, tanggapin natin yon. Kasi kung hindi po natin isigaw yung Marcos resign, para bang sinabi mo lang, okay lang BBM, magnakaw ka pang magnakaw. Tinutumbok na eh.
kumanta na si Saldico, tinuturo na si Marcos na mastermind sa lahat po na nangyayaring pangungurakot sa kaban ng bayan. Hindi ba ho natin naintindihan yan? Tulog pa rin po ba tayo? Manhid pa rin po ba tayo? Ito ay sa EDSA People Power Monument. Gusto ko sanang ipalabas yung video dyan sa Mindula. Ito ay legit na mga kaliwa. Pakipalabas ko, baka pupula ho tayo. Pero tingnan natin, kailangan mo natin panoorin ho ito. Sa Mindula po ito ha. So ito naman ay grupo talaga ng manggugulo. Putang na, may habulan na nang nangyayari dito eh. Pakinggan natin yung reporter ng Net 25. Ayan o, tumatakbo na si Sir dyan. Oo. Kaya makaraan na magsimula ulit na magbato yung mga Rally, ano? ng kabataan, nagkaroon ulit ng hilian. Ayan o, Lumayo muna tayo sa area. nagbatuhan. Sinubukan natin lumayo sa area dahil napakadelikado. Sinubukan nilang sunugin yung bako kanina. Pero agad na naapula ng pulisya. Ito ngayon, may mga nakikita tayong ambulansya. Walang saan man naman dahil mayroon ding mga napuruan. Ito, nagtatakbuhan. Nakaroon na ng gulo dito sa area. Sa di ba malaman dahilan, ay nagsilayuan yung mga kabataan dito, ano? Nakakita rin tayo ng mga sinusunog dito around the area. Ayan, nagkanat pa sila. Alamin natin, yung iba bang mga informasyon, maya-maya lamang. Okay. So, itong Mindula, naalala po nung nakaraang September 21, dito rin yung mga kabataan na nakabunit, di ba? Sumisigaw. At galit din yan sa mga kurakot. Kasi ang problema nga, nagagamit ito ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Yung may nahuli dyan, sino yung pumunta? Kabataan Party List, Gabriela Party List. Sila ni Babalu, Renato Reyes. Yan yung masaklap. No, kasi nga, hinahaluan po ng mga makakaliwang grupo ng dahas. Hinahaluan po nila ng kawalang hiyaan. Habulan dito, habulan doon. Nasa Mindula yung kabataan, alam nyo, putang ina, napakaganda ho sana na kayong mga kabataan ay lumabas ho kayo ngayon. Na sumama kayo sa rally, meron kayong kilos protesta, pero please lang, huwag po kayong magpagamit sa mga makakaliwang grupo. Huwag po kayong magpagamit sa mga aktivista. Huwag po kayong magpagamit sa mga akbayan. Kasi kung magpapagamit ho kayo, puta, wala na. Gugulo ang Pilipinas, bakit ho? Kung yan ang magiging dahilan para magdeklara si Bongbong Marcos ng martial law dahil nagkagulo dyan sa Mindula, ay puta, kawawa naman ho, yung totoong mga Pilipino na lehitimong sumisigaw ng pananagutan sa mga kurakot. Di makatakas tuloy ang mga animal na ito. Kasi pag nagdeklara ng martial law yan, di batas militar, so lahat ng gustong gawin ni BBM, kagaya ng ginawa ng tatay niya, ay pwedeng gawin. Aarestuhin ka na lang pag nagsalita ka against the government dahil martial law. Kung ano-ano na lang yung gagawin ho nila. Kasi nga, nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya nga, itong nangyayari sa ating bayan ngayon, kailangan maging mahinahon din ho yung mga nagrarally. Kailangan maging matalino, kaya bilib din ako po doon sa EDSA People Power Monument, mga retired militar, na talagang pinanawagan nila, hindi ito destabilisasyon. Ito ay lehitimong panawagan ng pananagutan na dapat po ay managot lahat ng mga kurakot. Hindi ho po pwedeng hindi managot. Lalo na ngayon, si Saldico, putang inaharap-harapan na pong ikinanta ang Bongbong Marcos at Martin Romualdez. So ngayon, sumisigaw po ng pananagutan ng mga taong iyan. Sino po ang dapat managot? Si Vice President Inday Sara? Sino po ang kinanta ni Saldico? Si Vice President Inday Sara? Ang tanga nyo. Mga makakaliwang grupo. Lahat ng insertion, budget insertion, ang may kinalaman po dito ay si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. Sa ngayong lumalabas na statement ni Saldico, nagagamit po at lumalabas na siya po ay accessories of the crime. Ginamit ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, si Saldico, kung paniwalaan natin ang kanyang mga statement, tatlong sunod-sunod na statement, na di umano'y nagkaroon ng pangungurakot insertion. Okay. So bago natin i-play itong kay Saldico, no, na pangatlong pasabog, gusto po natin munang i-recap no, yung una niyang mga isiniwalat para magiging guide do tayo. Para sa mga Pilipino na hindi nakasunod yung una, pangalawa niyang banat. Kasi mahalaga po kasi ito, mainit na ngayon. No? Para maintindihan rin po ninyo kung bakit ang mga Pilipino ngayon sa EDSA, People Power Monument, sa Quirino Grandstand, ay galit na galit na. At gusto na pong wakasan itong gobyernong ito. Una-una, no? Nung lumabas si Saldico bigla, hindi po ito inisip ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos na magkaroon ng lakas ng loob itong si Saldico. Dahil makapangyarihan ang magpinsang ito. Sila po ang totoong nagpahirap sa bayan. Sila po yung totoong naglima sa kaban ng bayan. Pero na-surprise ang lahat. Marami pong humanga. Ako, kasama na ho ako dun. Humanga po ako kay Saldico dyan. Dahil hindi po siya natakot sa kanyang mga isinisiwalat. Yun dapat ang mangyayari. Kaya Saldico, tapangan mo pa ang inyong sarili. Tapangan nyo pa ang inyong gagawin. Kasi kung papanghinaan ng loob, itong si Saldico, malamang sa malamang, hindi siya magsasalita. At hindi pa niya sabihin ang lahat ng mga nalalaman niya. Sa first 3 videos na sinasabi ni Saldico, marami na siyang mga pasabog. Kagaya ng tumatanggap ng kickbacks si Bongbong Marcos. Kagaya ng siya nag-utos ng 100 billion na insertion.
Kagaya ng sinasabing 25% papupunta kay Bongbong. Kagaya ng pag sinasabi ng hari, ay dapat yan ay masusunod. Maraming personalidad na sinasabi, itong si Saldico, hanggat sa napuntang ipagurgor di umano siya ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez kapag siya ay lumabas. Kaya ang pakiusap umano ni Bongbong at ni Martin Romualdez kay Saldico, huwag kang umuwi ng Pilipinas. Kami ang bahala sa iyo. Pakinggan po natin itong huling. Kasi sabi ni Saldico, huli na daw eh. Part 3 na lang, alam ko. Sa dulo kasi may sinasabi siya na mailalabas pa. Pero sabi niya huling huling pasabog. Pero meron pa siyang mga ilalabas. Pakinggan natin. Bago natin pag-usapan yung rally sa Quirino Grandstand. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi kagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH voice, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagnawag. Putang ina, no, grabe oh. Lahat, ang laki pala yung 21 billion na sinasabi ni Alcantara, 56 billion pala yung putang ina mo. Bubuin. So ito ha, yung lahat daw ng pera ay hindi napunta sa kanya, dumaan lang sa kanya para i-deliver kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Yan ang maliwanag ngayon. Kung itong mga pasabog ni Saldico ang pag-uusapan natin, matik na po, kailangan na po talagang mag-imbestiga ang gobyerno. Lahat ng mga government agencies, Ombudsman, NBI, militar, pumasok na rin po kayo. Mga kapulisan ng mga titino, pumasok na rin po kayo. Kasi ito na ho eh, ang totoong mga mastermind. Yung sabi ni Saldico, imbestigahan mo. Si Buying, imbestigahan mo Buying. Yung kabrad mo na si Romualdez, imbestigahan mo si, utang ina itong si Bubuyim. Kaya bang imbestigahan niya ni Boyeng Remulla? Kaya bang imbestigahan ng mga nasa gobyerno si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez? Kaya bang imbestigahan ng NBI si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez? Kaya bang imbestigahan ng mga senador si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez? Yan putang ina ang napakamalaking katanungan ho eh. Kasi yung mga nasa gobyerno ngayon eh, in-appoint yan ni Bongbong Marcos. Yung mga nasa gobyerno ngayon eh, kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, wala sila sa kanilang katungkulan, lalo na si Boyeng Remulla. So ano ang mangyayari? Kung hindi po nila kayang imbestigahan ay yung mga isiniwalat ni Saldico, ay magagawa. Makalimutan natin ang lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya ang sagot, itong nangyayari ngayon, na kilos protesta na dinagsa na po ng milyon-milyong mga Pilipino. Napag-usapan na natin ng EDSA, napag-usapan na natin doon sa Mindula. Maraming habulan doon. Pag-usapan natin ngayon sa Quirino Grandstand. Maaga pong dinagsa po ang Quirino Grandstand mga kabisdak. So ito yung medyo latest na po ito sa akin na medyo hapon-hapon na po. Umabot po yung crowd sa Iglesia ni Cristo sa Lunita ng 300,000 po ka-attendance. Putang na, dami niyan. Unang araw pa lang yan ha. So mayroon pang kasunod. May pangatlong araw, may pangalawa, may pangatlong araw pa po. At saka hindi po ako naniniwala na matatapos lang po yan sa pangatlong araw. Hindi sana matapos na rin ho yan. Huwag na lang pabuti ng pangatlong araw, tapusin nyo na po bukas. Hinggan po natin. Unti-unti na hong napupuno ng ating mga kababayan ng Quirino Grandstand sa Maynila. Itong isa sa main site ng Rally for Transparency and Better Democracy. Sa drone shot video na ito, makikitang patuloy ang pagdami ng mga lalahok sa rally mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ayan po, ganyan po karami po. Yung nag-attend dyan sa Quirino Grandstand po yan, sa Lunita. Tandaan po natin ay 3 araw po yan na rally sunod-sunod. Ngayon ang unang show, 16, may 17, may 18. Kung hindi pa talaga tatablan si Bongbong Marcos ng hiya at hindi pa talaga yan na magkakaroon ng delikadisa, baka ma-extend ng konti at aabot po ito ng 1 linggo. Ito po yung pinaka-critical na mga panahon ng gobyernong Marcos ni Bongbong Marcos. Anytime, ulitin ko po ha, anytime, pwede pong masipa si Bongbong Marcos. May mga tao na sa kalye, may mga tao na sa kalsada. Milyon-milyon na ang mga taong lumalabas ngayon sa kanilang mga tahanan. At isa na po dito ang Iglesia ni Cristo. Yung mga kapulisan, hindi na po nila ito mapipigilan. Tanggapin nyo na po. Nagalit na po talaga ang taong bayan. Ito na po yung resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napupuno na ang tao. Lumalabas na, napupuno na yung kalsada ng tao. Ito po, tingnan nyo po, tanggalan ko lang po ito ng ano. Yan. Yan na po sa rally ng Iglesia ni Cristo. At ako naniniwala na kayang punuin po ng Iglesia ni Cristo ang buong Kamaynilaan. Rally for transparency and better democracy. Ako humahanga ako sa religious sector na ito. Sulit talaga sila pag sila ay nananawagan. Naninindigan ho sila. Malamang sa malamang, itong si Bongbong Marcos ngayon ay puta nanginginig na ngayon. At yung bayag umurong na po ito mga kabisda. Isipin mo, ganyang kadami, sunod-sunod. At naniniwala ako, mauulit muli ang history. History ay muling magbabalik. Meron na si Pang Marcos, malamang sa malamang, may masisipa ding Marcos. Napuno ang kalsada ng insan ng mga tao, malamang sa malamang, punong-puno na rin. Lahat yan. Kasi, ako sa akin, hindi na po kaya itong pigilan ni Bongbong Marcos. Kagaya po nito. No? Ito yung nakikita ko. Matindi ho talaga ang Iglesia ni Cristo. Isipin mo ha, kung yung Mindula ay nakipaghabulan yung mga kapulisan sa mga bata ng mga babalo, kabataan partilista ng gugulo dyan, putsang ina, ito dito ha. Isang sabi lang ng Iglesia ni Cristo sa mga kapulisan, lumayas kayo dyan, umalis kayo dyan. Mga armadong kapulisan kasi, pumunta ho sa Quirino Grandstand. O talagang sinaway, pakinggan natin o. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Tingnan mo, ang bigat ng ano nun ha, ang bigat ng sinabi ng Iglesia ni Cristo ha. Bumalik kayo sa pwesto. Tandaan nyo mga pulis. Pag may mangyayari, wala kaming kasalanan. Putang ina guys. Talagang palaban, handa tong mga to sa akin ha. Ang Iglesia ni Cristo hanggat maaari, ito ay peace rally kasi, yung panawagan nila. Pero yung tema ho at yung timbre ng statement ng Iglesia ni Cristo, puta mabigat yun. Kung, parang ganito, pang maggulo kayo, bibigay namin yung gulo sa inyo. Kayo ang may kasalanan dyan. Yun, simple lang. Kami gusto namin ng kapayapaan. May permit kami. Putang ina, huwag kayong manggulo. Tama ho, grabe ho, ang bigat nito. Tingnan mo. Kung marami tayo. Tingnan mo, marami tayo. Putang ina, marami, milyon-milyon talaga. Kukulangin yung mga kapulisan sa Iglesia ni Cristo, anak ng kagwang mo. Grabe, ang bigat nun. O, tingnan mo. Mga kapulisan, yan na. mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang titikan to. Putsang ina, no? Mga kapulisan. Nagpaalam kami sa gobyerno. May permit kami, patay ka. Diyos ko, bubuin, kakainin ka ng buo dito. Alis, o tingnan mo. Wow, ang mga tuta ni Bubuim na mga pulpol na mga kapulisan. Mga tanga nyo. Ayan, ang napalahon ninyo, makukuyog talaga kayo dito para sa akin. Anytime pwedeng makuyog ito eh. O, di ba nakakahiya? O, anong ginawa nyo dyan? Utos ni Palaka, utos ni Bake, ni Remulla, ni Romualdez, ni Bongbong Marcos. Puta, napahiya kayo, mga ugok kayo. O, magkano? Sinigawan sila dyan. O. O, alis na yan. O, puta, palaban. Hayaan nyo, mga kapatid, umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Atras ang mga pulis Sumusunod dito. na mga yan sa order na balik. O, sigawan Do na. not follow ang illegal. Putangin na, di nahiya kayo dyan, pahiya kayo. Sumusunod lang yan sa order na mali, do not follow. Putangin na, yun yung mali dito sa mga pulisan. Kasi kahit inutusan ho ng maling utos, sumusunod ang mga bugok. Hoy, pahiya kayo dyan. O, nagsitakbuhan ng mga tanga. Natatakot. Putangin na, oh. Sabi ng commander, alis kayo. Ay di layas ang mga hinayo, pag hindi nahiya kayo dyan, yun ang mahirap sa mga kapulisan. Eh, kung mali po ang utos sa inyo, eh di sana, huwag po kayong sumunod.
Kaya ang mga taong bayan pumapalag sa gobyernong ito dahil masyado nang nagpapagamit ng mga kapulisan sa mga politiko. Pakinggan natin muna follow-up report nito. Samantala, inalis ng PNP ang ilang mga armadong pulis na nakita sa loob ng perimeter ng Rally for Transparency and Better Democracy sa Quirino Grandstand. Alamin natin ang detalye live kay Eden Suarez Santos. Eden. Wedge, tuloy ng binulaut ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan na may bit-bit ng baril. Nagdulot kasi ito ng pangamba at takot sa mga rallyista. Nais ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga miyembro kundi maging lahat ng mga makikiisa sa 3 araw na mapayapang rally dito sa Quirino Grandstand. Inalis ng Philippine National Police ang mga armadong pulis na nakahalo sa mga rallyista sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa ilang nakasaksi, nakuha na ng video ang ilang pulis na may baril sa loob mismo ng perimeter ng rally. Tiniyak naman ng Iglesia ni Cristo na mapayapa ang Rally for Transparency and a Better Democracy. Samantala, ipinaliwanag ni PNP National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin na posibleng nagkaroon ng misunderstanding sa mga ground commander dahil dapat ay nasa outside perimeter lamang ang mga pulis na armado. Within 10 minutes, dapat wala na sila kasi kung hindi, ano natin sila, kakasuhan natin sila at dapat ialisin, ipupull out natin sila dito as detail. Putang ina, nagugas kamay ang inayupak na wise Natakot sa Iglesia ni Cristo. Puta talaga naman kayo. Ito tuloy. Nilinaw rin ni Aberin na bahagi ng uniforme ng pulis ang pagdadala ng baril, lalo na ang mga nakatalaga sa Police Visibility at Security Operations. Tanging mga CDM personnel lamang ang walang armas. Dagdag pa ni Aberin, wala umanong intelligence report ang pulisya na may banta ng posibleng pagsabotahe sa mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng kanilang mga miyembro. As far as the INC is concerned po, ay naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At andito po ang kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nagrarally ay talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong pagtitipon po na ito ay masasabutahe. Giit ng PNP NCRPO, maximum tolerance ang marching order para sa mga pulis na nakadeploy sa 3 araw na INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Patuloy ang paninindigan ng INC kasama ang mga mamamayang Filipino na tumindig laban sa kabulukan at korupsyon sa hanay ng mga namiminuno sa pamahalaan. Wedge, kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rally. Ayon yan kay PCO Secretary Dave Gomez na nasa Malacanang ang Pangulo. Nauna nang nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa Malacanang ang Presidential Security Command isang araw bago ang 3-day Rally for Transparency and a Better Democracy ng INC kung saan ay isinara nga yung ilang gate ng Malacanang gaya ng Arleguet Solano Gates na hindi na madadaanan ng mga sasakyan at ng mga tao simula ngayong araw hanggang sa Martes, habang ang JP Laurel naman na gate ay isang lane lamang ang binuksan simula kahapon hanggang sa November 18. West mula dito sa Quirino Grandstand, back to you. Putangin ng mga pulisan, parang mga tanga kayo dyan. Natakot sa Iglesia ni Cristo. May mga baril kayo, animal. Sige, kayo rin Pag magkagulot to, kasalanan ninyo. Pull out ang mga buwang. Alam nyo kasi, putangin na, hayaan nyo na kasi mag-rally. Sabi ni Eden, nakamonitor daw ang Marcos admin, si BBM sa mga rally. O tama-tama, Nyor, i-monitor mo para malaman po namin kung kailan ka aalis. So ito, dahil galit na daw bayan, sa mga taong nasa bahay po ninyo, nabahay pa lang, ay po sa akin na, pumunta na po kayo sa EDSA, mamili lang po kayo. Quirino Grandstand, huwag lang kayo mapunta sa Mindiola dahil nandun yung mga gago, mga komunista o mga aktivista. Pero meron tayong ipi-play, yung dalawang mukha. Ito yung isa sa mga eksena dyan sa rally, sa EDSA. Merong isang, ito, senior bisa senior, pero mas may sense yung isang anti-Marcos kumpara sa pro-Marcos. Ito, pakinggan po natin si nanay na pro-Marcos. Ayan, Ito ha, 4-piece kami, kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. So, 4-piece kami, kay BBM kami. Protected namin si BBM ng rosary. Ma'am, demonyo po yun, ma'am. Nabanggit mo, hindi yan hindi ho yan tatalab yung rosaryo mo, anak ka ng kagwang, BBM daw sila, kawawa na lang 3. Tatlong mga bubunista. Hindi kayo naniniwala, wala kami nagawa. Isa dalawa, apat pala. Okay lang po, pwede pa ba kayong mag-interview? Bawal po. Sabi ni pala wag kang mag-interview. Bawal po magpag-interview. 4 lang kayong mga hinayupa kayo. Kami sa administrasyon kami. For safety ng presidente at ng ating bansa. For safety ng presidente at ng ating bansa. Anak ka ng kagwang, for safety ng presidente, nangungurakot sa kaban ng bayan, ng ating bansa for safety. Lulo mo, ma'am. Ubus ng pira ng bayan, yan ba yung sinasabi mo? So, wala tayong dapat mag-isa. Isnabira naman tong animal na palaka na to. Yung mga supporter si Bongbong Marcos ayaw magpa-interview dahil para daw kay Bongbong sila, ipaglaban nyo si Bongbong. Bakit nyo ipaglaban si Bongbong? Sige, anong reason? Hindi siya nangungurakot? Hindi siya kawatan? Walang argumento. Titiri kayo ng kandila, tinirikan nyo si Bongbong? Tanga nyo. Ito yung mga supporter ng administrasyon na wala na rin. Kagaya rin sila ni Bongbong, isnabiro rin. Lutang na rin sila. Hindi na po nila alam kung paano po nila ipagtanggol itong si Bongbong Marcos.
Na para sa akin, itong ginawa ng Iglesia ni Cristo, ito ay isang paghihiganti laban sa mga kawatan, laban sa mga kurakot. Putang ina, ikaw kung BBM supporter ka, na alam mo walang kasalanan si Bongbong Marcos, ipaglaban mo. Gusto kang interview ng media, pagkakataon mo na, naidipinsa mo yung taong nga sinusuportahan mo na nakaupo sa palasyo. Ang problema nga paano mo dipinsahan? Nilaglag na ni Saldico, nagalit ng Iglesia ni Cristo, nagalit ng taong bayan, halatang halata na po. Hindi mo na po pwedeng dayain ng Pilipino na hindi si Bongbong Marcos ang masteran Martin Romualdez. At may sense pa, itong isang anti-Marcos na kung bakit galit na galit siya kay Bongbong. Ilocana ha, Bong kababayan mo Bong, galit na galit sa iyo Bong. Ito na pakinggan natin ang hugot ni nanay. I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si Congressman, sabi ko, alam ko na yun. Katangan ninyo. Sino pumirma ng GAA? By Camp. Nagblanco. Edi si Marcos. Pangan. Putang ina. Oy mga bubunista ang tanga daw ninyo. Kahit hindi daw kumanta si Saldico. Tama naman si nanay. Kahit hindi kumanta si Saldico, alam na alam po ni nanay kung sino ang mastermind. Sino pumirma si Marcos, ang tanga daw ninyo. Tang-inumin. Putang na, sira ulo naman kasi ang Pilipino. Kung sino-sino yung sinisisi. Puta si Marcos na nga. Sinabi na nga ni Saldico. Tuloy na yun. Tatandaan ninyo, si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ko na lahat. Okay, tandaan po ninyo. Si Marcos yung pinaka-most corrupt president I ever heard. Itong si Junior na ha. Kasi si Senior din kasi, talagang record-breaking ang pangungurakot eh. Guinness Book of Record nga sila eh. So ito kaya The Junior, so mukhang na-break na ho, no? Na-break na po yung record ng tatay niya. Ito yata po yung i-break ni The Junior. So ito na ho ang resulta. Tuloy na yo. Inflation! Ang talong, 200! Ang galunggong, 400! Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, namalengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto ka daw si Marcos, balag! Maglarako ka, Marcos! May kastang ka! Hindi kita gusto! Binoto kita dahil kay Sara noon. Unitim! Kung walang unitim, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpahan niya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasana si Sara, tinarazor mo! Galit na galit. Alam ka natin si nanay, natutukan po ng mainstream media po tayo. Ito yung may pinaglalaban. Ito yung may hugot. Ito yung tunay na Pilipino. Ito yung nasaktan. Ito yung ninakawan. Ito yung gusto ng may pananagutan at may makulong sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kung yung isang animal na senior citizen, pinaglalaban si Buboy, min-interview, hindi umarap sa camera, hindi nagpa-interview dahil bawal daw, sabi ni Baki. Magtirik na lang kayo ng kandila, magdala kayo ng rosaryo, baka sakaling tatablan. Puta, ito si nanay. Harap-harapan sinabi, bangag ka, Bongbong. Tinulungan ka ni Inday Sara, kung hindi dahil kay Inday Sara, hindi ka namin ikakampanya dahil uniteam. Pero ano nangyayari? Trinidor niyo ang mga Duterte. Kaya bangag ka, Bong. Take note, Ilocana si nanay. Actually, marami naman talagang mga Ilocanang galito. Mga Ilocano, maraming galit dyan sa Ilocos. Isa na po yan si Manong Chabit eh. Ako bilib ako sa matandang ito. Nakikita ko rin ito sa mga vlog, no? Nakikita ko sa mga ibang YouTube channel. Pero ito, kahit saan, na rally. Sumasama rin yan sa mga DDS rally. Ito sa EDSA po ito ha. Talagang nagsasalita siya. Pero saludo po ako sa inyo. Dahil ipinakita mo yung totoong ipinaglalaban mo. At legit na ikaw ay Pilipino ka, na meron kang ipinaglalaban at may hugot. Na ayaw mong mangyayaring tayo ay mabaon sa utang, tayo ay gagahasain ng mga kurakot dyan sa gobyerno. Maraming salamat po na sa kabayanihan mo. Kahit ikaw ay matanda, senior na, nandyan ka pa rin, nakakahaka. Ito ay tunay na mga nagmamahal sa bayan. Kaya tayo mga Pilipino, huwag na po nating guluhin ang ating mga sarili. Iisa lang po dapat ang managot. Marcos at Romualdez. Dapat po silang makulong. Dapat po sila ay managot sa taong bayan. Bilyon-bilyon na kinukurakot, mangungutang pa. Trilyon-trilyon na ang utang ng ating bansa. Walang proyektong matino ang gobyernong ito. Alam niyo po, Bongbong Marcos, putang ina, kung may awa ka sa bayan, mas maganda pa mag-resign ka na. Dahil pag ayaw mo mag-resign, mukhang tama po yung sinasabi ni Romeo Poques, General. Posible po, maging potensyal ng EDSA-3 ito. Ito pwede ng EDSA-3 sa daming tao. Milyon-milyon na po ang dumagsa eh. Meron pang bukas. Lalo na magagalit ang taong bayan ngayon. Sa mga isiniwala to, ni Saldico. Sino yung may utang ng budget insertion? Si Bongbong Marcos. Sino yung hari ng kickbacks? Si Bongbong Marcos. Saan i-deliver ang pira? Kay Bongbong Marcos ba at kay Martin Romualdez? Anong papel ni Saldico? Inutusan lamang ho ako. Dumaan lang po yan sa akin at i-deliver po sa mga kabayan ni Bongbong Marcos. Sino ang nag-request na lahat ng insertion? Si Bongbong Marcos. So sino ang mastermind? Ay puta ka lang naman, Duterte. Tinuturo ni Saldico, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Ngayon ipipilit ninyo sa mga Duterte, ang tanga natin pag ganon. Tama si nanay, ang tanga naman ninyo. Kahit walang si Saldico. Alam naman namin kung sino ang mastermind. Si Bangag ang pumirma sa GAA. Puta, grabe ang ganda ng mga banat mo na. Nanood ka yata sa mga DDS political vlogger. Maraming salamat po sa mga Pilipino sa Iglesia ni Cristo na lumabas po ngayong araw. Meron pa pong pangalawang araw. Bukas po, sama-sama muli sa EDSA, sa Quirino Grandstand. Meron din Haliwasang Bonifacio.
Sana po magtagumpay ang mga Pilipino sa labang ito. Huwag po tayong pumayag na hindi po managot si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Mauulit kaya ang history ng ating bansa? Katapusan na kaya ni Bongbong Marcos? Katapusan na kaya ng mga buhaya? Sa daming tao? Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata. Mabuhay po ang mga Pilipino, kaunting tiis na lang.